Hello guys, welcome back to my channel and welcome back to my vlog. Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload ng video sa channel na to mga guys. At around mga 8 months na. So last year pa, July. Dahil sa marami tayong ginagawa. So ngayon lang uli. Ito ngayon, si Toyota Hilux G natin. Pinapa-change oil ko dito sa roadway, Butuan City. Yung natakbo pala nito, total odometer is nasa 30,000 kilometers. Yung last na change oil nito is nasa 20,000 lang. So ayan o, nakikita nyo, pinalitan yung oil filter. Yun ang unang binaklas nila, yung oil filter ng Hilux G natin. At ang brand naman na yan ay Vic ang ginamit nila. Actually, same shop pa rin to nung last na nag-change oil ako. Kung saan nag-change oil dito pa rin sa shop na ito. Dahil medyo okay naman yung servisyo nila at maayos at medyo may kababaan ng presyo. At ito pala yung gamit kong diesel oil, synthetic, 5W40 AMS oil. So na-order ko to sa Shopee guys, legit naman at genuine. Ang kagandahan lang dyan sa AMS oil is that napakalamig ng tunog ng makina. Talagang para sa akin, kondisyon na kondisyon yung makina niya at saka yung hatak, yung bilis, yung arangkada niya. First 10 seconds, abot na kaagad ng 100 yung takbo mo. Napakalakas nito si Hilux G natin. Compare sa mga ibang pickup unit niyan, may kumpara ko ito na mas mabilis mag-speed up itong Toyota Hilux sa iba. Ang next step nilang ginawa is dinidrain na nila yung engine oil. So makikita nyo, ayan o, binuksan na nila yung drain hole. Yan, napaka-itim na yan guys. Mag-isang taon na yan. Actually, as per Toyota PMS, pinapalitan yung oil na yan every 20,000 kilometers or every 6 months. Kung saan lindo nung nauna, kailangan na talaga palitan. Hindi pa nakarating ng 20,000, tapos nauna yung 6 months, kailangan palitan na siya. Or kung nauna yung 20,000, tapos hindi pa naka 6 months siya, kailangan na rin palitan. So as per PMS, requirements siya ng Toyota. Pero dito, sa labas na kasi ako nagpapa-PMS, ito, nagpapa-change oil. Kaya medyo lampas na ito. Lampas na ng 6 months. Makikita nyo, napakaitim na ng oil. Pero okay pa naman siya. Kailangan maingatan talaga. Huwag siya magiging overdue na sa PMS. Kailangan nating siguraduhin na nami-maintain yung pagpa-change oil ng makina. Kasi yan ang pinaka-importante sa isang sasakyan, ang ma-change oil on time. So next naman na ginalaw nila is yung pinapalitan yung fuel filter. Ayan, binaklas na yung casing ng fuel filter. Ginamit ko niyan dati is yung Toyota Genuine na fuel filter. Medyo may kamahalan lang siya, pero genuine siya. Hindi siya duplicate or class B. Yung bili ko nito, ang halaga nito is nasa mga 1.5. Ayan, nakikita nyo. Medyo may team na siya. Oh, ayan, oh. Ang ipapalit ko nito naman ay Toyota Genuine parts pa rin. Fuel filter. Same brand pa rin nung nakaraan. Ayan, oh. From Toyota talaga yan. Ngayon, nakapag-discount ako niyan, nasa mga 1,300 pesos. Yung pagbaklas plan yan, kaya natin palitan na tayo lang, DIY, kahit sa bahay lang. Importante na nasusundan lang natin yung mga linyada ng rubber tubing at markan lang natin upang madali nating may balik. Isa pa guys, yung ginagamit kong fuel talaga nito, wala nang iba kundi fuel save ng Shell. Doon lang ako nagpapagas talaga sa Shell. Kaya alagang Shell itong sasakyan ko. Talagang may recommend ko to sa inyo na at pasasabi kong malinis talaga ang gasolina ng Shell. Yan nga, sabi ng iba may mga hinahalo silang mga additive or para ma-purify pa yung fuel nila. Totoo nga ate, meron akong other brand ng pickup sa Nissan. Kung saan ko lang yun pinapagas. Kung saan yung mura, yung lalo na yung mga gasolinahan na hindi kilala, unmarked diesel. Kaya mura. Hindi ka makasiguro sa mga tangke nila na ginagamit, yung storage tank nila. May mga kalawang pa. Hindi napinturahan ng maayos yung sa ilalim. Kaya siyempre yung kalawang doon pupunta sa gasoline. Yung gasoline naman pupunta sa makina. Kaya yun, yung fuel filter ang magsasuffer. Napakaitim ng fuel filter ng aking sasakyan noon. Madali lang tong gawin guys. You know, sasalpak lang yan, tapos binobomba para makapasok yung diesel sa linyada. At once na makapasok na yan, pwede nang panda rin yan. Pag matigas na yan, ibig sabihin may laman na yung linyada. At ang isa pa sa pinapalitan ko dyan ay ang air cabin filter niya. At chiniko naman yung engine air filter niya, okay pa naman. At iniirihan na lang nila ng hangin at sinalpak uli. Ang total na nagastos ko dyan ay umabot lang sa 7,500 kasama na ang tip sa mga gumagawa.